Okay, let's start. Dyan yung iba, yung mga leaders, waiting sa mga leaders. Okay, doon sa mga financial datas that you have right now, financial datas, financial datas. Ah, okay. Financial datas. Sir, ano nga ba yung mga financial datas na sinasabi natin dyan? Ano ba kailangan natin dyan? Okay. So, sulat yung mga financial datas na kailangan. Tulungan kayo, magtulungan kayo dyan sa financial datas nyo. Yung mga financial datas nyo, including yung rent, yung employees salary. Raven, tigilan mo ako, nasa labas ka pa talaga eh. Kasama yung rent, kasama yung employees salary, kasama na yung mga supervisors, yung marketing expenses, yung operating expenses, yung emergency funds, yung bills nyo including yung electric bill, yung water bill, yung insurance bill, etc. Sulat niyo yan. Baba. Okay. Tapos, yung sa marketing nyo, kasama na yun, di ba, sa marketing expenses nyo. Now, doon sa financial data nyo, lahat na, hindi ko pa alam kasi kung ano pa yung mga business nyo, yung nature ng business nyo. Pero lahat ng ilagay nyo doon, pati pala yung price nyo, yung per cost nyo, yung pinakapuhunan nyo sa isang product. So, magkano yung isa? 15, 25, etc. Kung magkano yan. Now, ang ilalagay nyo dyan is yung initial inventory, product inventory. Put it as an initial product inventory. So let's say, for example, sa isang araw or sa isang buwan, may naka-allocate kayong product inventory. Total na lang yan. Let's say, sabihin natin, 3,000 worth of products. Ganyan, yan yung ilalagay nyo dyan. Make sure yung magtatali, mamaya kasi, tapos, yun yung pinaka-initial product inventory nyo at saka yung pinaka-capital nyo. Pinaka-capital nyo when you start your business. Let's say, for example, 3 million. Ganyan. So, yun din kasama din yun sa financial data nyo. Now, ang gagawin nyo dyan, ililista nyo lahat yan sa isang paper, tapos mismo i-separate nyo din yun sa pinaka-cost how to make your product.
So there are 3 only. Halimbawa doon sa product na ito, isang product, kung ano yung mga ingredients at saka magkano yung ingredients to make up ay product. Let's say for example, sa isang product, it only costs 7 pesos. Yun yung puhunan. And then yung SRP niya is blah blah blah. So pero ilagay niyo diyan yung magkano yung expense nyo or cost nyo dun sa product nyo. And then ililista nyo yan, tapos ito total nyo. Yun yung sa financial plan nyo. Gets? Lahat ng financial datas nyo, isulat nyo. Paano kayo nag-come up ng ganon? And then yung pinakadulo niyan is yung capital nyo. Not necessarily yung income statement, Mika. Because of sa income statement kasi, makikita mo na dyan yung ano eh. Makikita mo na dyan yung, nakikita nyo na yung income nyo dyan eh. Pero wag mo na yung income statement. O yeah, yung profit, income, profit, pareho lang yun. Ganyan. Gusto ko lang makita doon sa financial ano nyo. Mahirap kasi ituro eh. Kasi kung pag, puro first year kayo, di ba? First year. Kasi problema kasi, baka daanan ko pa yung income statement, etc. Pero doon sa ano nyo, ilagay nyo lang yung possible, yung mga expenses nyo. Yan. Parang nakaano lang siya. Na-itemize lang siya. Any questions? Any questions? Parang ina-identify nyo lang lahat ng expenses nyo. Okay? Kung magkano yung cost, etc. Parang, ano yung, sir, yung assets and liabilities and yes. Yes, pasensya nyo na at medyo magulo din itong ano ko ngayon eh. Yes, parang ilagay nyo dyan yung assets, liabilities, and equity. Yung sa equity nyo, yun yung sa huling part na yan. Okay, any questions? Any questions? Ang mahalaga dyan, makita natin lahat ng expenses nyo, lalong-lalo na dun sa paggawa ng inyong product, lahat ng mga expenses nyo, including dun sa rent, etc., etc., yun yung ilalagay niya sa financial plans nyo. Sa financial plan. Sir, pwede magtanong. Oh, go. Yung, di ba po, kasi meron tayong assets and liabilities. Kumbaga sa assets po kasi, di ba po, meron tayong inventory. Yung sa inventory po kasi, ang nakalagay doon, sana is, I mean, not sana, yung ano po yun, yung raw materials. Sa, tawag nito sa assets po ba, doon po ba namin ilalagay yung mga, kunyari, yung meron na kami, yung ingredients, yung Kahit hindi yung ingredients, mga pang cutter, oven, ganun. Tapos yung liability, sir, tapos yung sa liability, sir, ay yung, ano siya, hindi siya yung tangible, tama ba? Hindi siya tangible, sir, parang, ano, tawag nito? loans, Yung, debt. kunyari, yung sa electric bills, ganun. Yes. Tapos, may tanong pa po ako, sir, yung sa COA po ba, yung financial data po ba is naka-base sa COA namin? Yung financial O, sir, yung calendar of activities. lahat yung financial data. Doon sa what you call this, doon sa market, doon sa COA nyo kasi, calendar of activities, yung expenses doon, total na yun kasi. Kunin nyo yung pinaka-total nun, yun yung ilalagay nyo, kasama na yun doon sa magiging liabilities nyo. Okay po, sige po. Yun yung kasama doon sa liabilities nyo. Okay. Ang importante dyan, mahirap kasi kung ituturo ko pa sa inyo yung income statement kasi yun nga, it's another subject. Di ba no, Ellie?
Di ba, no, Eileen? So, pero ang mahalaga dyan to identify all your costs and all your expenses dyan. So, it's like, yeah, tama ka nga, ilagay nyo dyan yung assets and liabilities and equities nyo. Kasama din yan yung mga equipments nyo dyan. Office equipments or furnitures, tables, chairs, nagagamitin nyo kung meron kayong, kung meron kayong physical store. Yung physical store nyo, kung binili nyo yan, kung nirentahan nyo yan, just put all those expenses and costs. Okay? Magkano yung rent nyo, etc. Okay? Mas ano yan? Kung ano yung mga kailangan nyo doon. Let's say, for example, siyempre, halimbawa, kung gagawa kayo ng pagkain dyan, so may burner dyan, etc. Kailangan din yun. Kasama yun doon sa assets nyo. Stove, yung mga ganon. So, ilagay nyo lang din dyan. Tables, sure yan, tables and chairs, meron dyan, office table, office chair, so kailangan lahat yan. So, picture it out, picture it out, lagay nyo din dyan yung i-drawing nyo din dyan, or picture nyo dyan yung store nyo, kung meron kayong store, physical store, ilagay nyo dyan para makita, merong visibility kung ano yung itsura ng inyong physical store. Okay, pati yung water bill kasama, internet bill kasama din yan, phone bill, etc. kung kailangan nyo yun. Okay, any questions? You can send that to me as soon as possible since wala namang, what they call this, wala namang pasok. Saturday may pasok kayo. Pasok kaya tayo Saturday. ASAP, isend nyo sa akin yan ng Sunday para pagdating next week, pahinga kayo. Okay, kasi, di ba, Lenten season yan. So, para pagdating next week, wala na kayong aalalahanin. Sunday, hanggang 12. Dati, tagal na uusap eh. Ano daw yun? Ako, biligan. 11:59 ng Sunday. Yung kay Eon, nauubos. Ano daw yun? Ano yun, Angela? Join mo. Join ka ba? Any questions? Sa parte ni Angela, meron yatang ayaw. Any questions? Sunday, 12 midnight, ipasa niyo yan. Gusto kong tingnan. Yung kay Mark, ewan ko, hindi ko pa nakikita Mark eh. Okay lang kasi, tsaka ka magsisend. So, makita lahat yung costs at tsaka expenses nyo, i-ano nyo na kung ano yung liabilities, yung nyo, assets and liabilities, and then there. Then equity. Any questions? Sunday yan, para pagka-send nyo sa akin, wala na kayong gagawin for next week para sa akin. You can, parang gagawin. Para kayo, talagang bakasyon kayo. Kasi bakasyon naman talaga. Any questions? Sa 3, sa 9, sa 9, hindi pa natin alam kung may pasok yun o wala. Sana may pasok para malapit ng yan. Pagkatapos ng kasi 3. Any questions? Sir, PowerPoint po ipapasa yung Hindi. PowerPoint po. Hindi PowerPoint. Muna, paper man. Paper. Para maan. Kung sa Excel, malalagay sa Excel, okay. Yan. Yun na. Yung user. Sige, open ang camera. Tapos picture tayo. Go. Okay. 29 lang tayo nandito Open cam, 1, 2, 3. Open cam. Sir, ayaw mabukas ng cam ko. Wala ka sa buhay mo. Sino ka man. Kailang. Adrian, nandiyan pa si Adrian. Adrian, pa-check ng Teka lang, first page pa lang yan. Wait lang. Grabe yung lag.
Hala! Isa pa. Teka. No, yari. Mika, may sinend ka sa akin dito. Yan, more or less, okay ang ganyan. Yung sinend mo sa akin. Isa pa. Page 2. 1, 2, 3. Sir, ay, sige. Ano yun? Sige, go. Ang idadagdag na lang po ba namin doon yung kunyari sa operating expenses, yung sa marketing expenses, sa ginawa ko, sir. Kasi hindi ko naman na-include yun eh. Nilagyan ko lang ng ng inventory. Tapos yung sa cash namin. Dito sa sinend mo sa akin, doon sa assets mo, cash, inventory, equipment, ano pa ba? Liabilities at saka equity lang yan, sir. Yung sa liabilities, ano yan, di ba, yung babayaran, sir. Mhm. Kung hindi siya shorter, I mean, kung hindi siya loan or utang, ano, yung, ayun nga, yung babayaran, kunyari, rent, ganun, sir. Yan, Ay, ilan. saan pala ilalagay, sir, yung yung marketing expenses po? Yun yung ilalagay mo Sa sa liabilities. liabilities din. Sa liabilities din yun. Para sakali. Pati po yung sa operating, Ah? sir. Ano? Yes, sa operation din. Yeah, operating expenses. Pati po yung sa operating expenses. Okay pa, sige pa. Thank you. Okay. Any questions? Pag wala na, lumayas na kayo. Maraming salamat. Take care. Babush. Thank you, sir. Ayaw ko. Ba? Ayaw mo. Hindi wag.